Sino magtatanong? Sec, any reaction po o mensahe po sa mga ibang labor groups na nadismaya na hindi po nabanggit ang legislative wage hike proposal po sa SONO? Marahil hindi naman sila talagang completely o totally madidismaya. No? Kung atin pong susuriin yung SONO ng Pangulo, nakasentro po doon yung kapakanan at kagalingan ng mga manggagawa. No? Yung usapin may kinalaman sa legislative wage hike, wala naman pong pagharang ang pangkasalukuyang administrasyon kung meron pong magpapanukalang batas. Kasi ang tungkulin po ng executive, lalo na po ng Department of Labor and Employment, magbigay ng mga technical inputs sa atin pong mga mambabatas na magpapanukala at didinig kung sa usapin ng legislative wage hike. Kung yan pong aming mga inputs ay i-consider o hindi, yung po yung sasaalang-alang namin na wisdom naman ng ating pong mga miyembro ng Kongreso. So kami po, kung sakasakali kung mayroong panukala na maging batas, eventually, ang tungkulin naman po ng Department of Labor and Employment ay magpatupad ng batas. Ang position po ng DOLE pagdating po dito sa legislative wage hike, pero po din, sir, sa dati po. Ang aming, lagi ko naman sinasabi ito, no? Ulit-ulitin ko na lamang, kami po ay hindi hahadlang, hindi sasagabal. Pero sa kasalukuyan, ang mandato po ng Department of Labor and Employment ay yung may kinalaman sa adjustment sa umiiral na minimum wage level. No? Yun ang mandato na ipinagkaloob ng Kongreso noong nakalipas na panahon, noong 1990 na sa mga sumunod na mga pagkakataon, lagi naman po ginagampanan ng ating Regional Tribal Wages Productivity Force ang kanilang tungkulin. Sa katunayan, pwede po ninyong ma-check sa aming records, almost 80 to 85% po ng mga wage orders ay motu proprio, sariling pusa. Siguro gusto ko rin idagdagan dahil kadalasan tayo po ay naka-focus sa usapin ng karagdagang sweldo. Ginagampanan din po ng ating mga iba-ibang regional tribal wages productivity force ang usapin may kinalaman sa productivity. Tinutulungan din po ng atin pong mga boards, ang mga kumpanya, lalo na yung mga maliliit, na maging established operasyon para matiyak na tuloy-tuloy ang hanap buhay. Kasama po kami doon sa naniniwala na ang pinakaunang karapatan ng mga manggagawa dapat magkaroon po ng hanap buhay. Kaya naman yan ang pupursigihin din ng Department of Labor and Employment, magkaroon ng mas maraming hanap buhay at kung lalong lalakas ang ating ekonomiya, siguro hindi naman malayo na magkakaroon din ng mga karagdagang benepisyo over and above the minimum. Ang minimum po ay entry level lamang. Kagaya ninyo, kung meron po kayong mga kasanayan, kagaya na pag-usapan kanina, dapat po hindi kayo babayaran lamang ng minimum. Dapat mas mataas dahil meron kayong karagdagang kasanayan, kayo po ay may expertise. Sec, nabanggit po ng Presidente na we must create stable and decent jobs daw po. So, is DOLE currently working on any measures po to strengthen job security, particularly po in addressing contractualization in the workplace? Yes, kasi bagamat na sinasabi na natin na dumadami ang hanap buhay, mas gusto natin na matagdagan ng dekalidad at establing hanap buhay. Kaya kung inyong nasubaybayan yung aming talakayan kanina, magtutulong-tulong po yung educational sector at saka ang labor sector para tiyakin na yung mga naladagdag na hanap buhay, lalo na pa may usapin, may kinalaman sa underemployment, sana'y matugunan natin at sa mga darating na panahon, magkaroon po tayo ng mga ipagkakita ng karagdagang mga hanap buhay na dekalidad, pangmatagalan at mas remunerative dun sa kanilang pangkasalukuyang trabaho ngayon. Binigyang focus din nga yung lifelong learning para sa mga manggagawa. Any status po sa pre-employment opportunities for senior high school? Yes, pagbuhat po nung ang pangkasalukuyang administrasyon ay nagmahala sa affairs ng ating bansa, bahagi po yan ng mga tinutugunan na usapin. No? In fact, nung nakaraang 2023 pa, ang DOLE po ay nagsagawa ng tinatawag natin na focus job fair na ang targeted beneficiaries ay senior high school graduate. Kung napakinggan nyo si Secretary Kiko ng TESDA, meron na pong survey na 4 to 5 na mga graduates ng senior high school
welcome po ng mga kumpanya. At yun din ay binalidate po ng aming job fair na welcome ng mga employers, ang mga senior high school graduates. Pero kailangan paraming dagdagan ng kanilang kasanayan para mas mataas ang level ng trabaho. Ano po mga programa para po ma-expand yung skills nila? Bahagi dyan yung upskilling, training, may kinalaman sa IT, yung mga basic na tinatawag natin na soft skills, no? Hindi lamang yung hard skill, nabanggit ko nga yan kanina, dapat marunong tayong makipag-interact, marunong tayong dumiskarte, maging maabilidad. At yun nga, yung nabanggit na lifelong learning. Hindi dahil meron ka ng alam ngayon, makukontento ka na sapat na yan. Dapat patuloy ka pa rin nag-aaral, kahit ako nag-aaral pa ako, kahit na graduate na sana ako, no? Pero patuloy pa rin ang pag-aaral para makasabay tayo dun sa mga requirements o demand ng pangkasalukuyang panahon. Sec, nabanggit po ng labor groups na takot daw po sila kasi baka maapektuhan yung manufacturing sector because of the imposition of the 19% tariff. Sir, may observation po ba ang DOLE kung maepekto po talaga ito? Iniintay po natin yung talagang konkreto o positibong magiging epekto niya, no? Kasi yung usapin may kinalaman sa taripa, siyempre mayroong epekto yan sa mga ating mga nagmamanufacture. At kaya naman meron din tayong programa, yung Adjustment Measures Program, para tingnan natin paano natin gagabayan, lalo na yung mga magpipinsala na maliliit na negosyo. So, hindi natin masasabi na wala yung epekto. Meron yan dahil yung mga cost ng ating pagpapadala ng ating mga produkto, ay siyempre medyo magiging very competitive ang ibang mga bansa na masasabi natin mas mababa ang taripa o kaya may mas access sila sa supply chain ng mga materyales. Sir, but DOLE is ready po to help these workers? DOLE is ready po to help these workers if ever? Hindi naman siguro sabihin natin ready, baka sabihin ninyo ready. Nagpapalakas po tayo ng hakbangin kasi ina-anticipate din natin as we actually implement our programs, we also continue to observe yung galaw, no? Kasi sa mga pag-uusap ngayon, mga negosasyon ng ating bansa, no, may kinalaman po sa trade and industry. Lagi naman po yung mayroong epekto sa ating mga manggagawa at sa namumuhunan. Hindi lang naman manggagawa ang maapektuhan, pati mga namumuhunan. So, lagi po nating sinusubaybayan. In fact, nabanggit ko nga yung kanina yung Labor and Employment Plan. Kaya yan po ay mayroong mga projections, ilan ang malilika, ilan ang mawawala, nang sa ganun matugunan natin yung pangangailangan. Thank you, sir. Maraming salamat.